Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Motorsiklo, nagliyap matapos bumangga sa truck sa National Highway sa Calasiao, Pangasinan. Ilang magsasaka na maagang nagtanim ng palay, nangangambang malugi dahil sa kawalan ng patubig. DPWH Secretary Dizon, binisita at nagsagawa ng inspeksyon sa ginagawang road elevation project sa Barangay Mayombo, Dagupan City. At di tayo sa road trip sa Daang Katutubo at Maliko Viewpoint sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Binisita at nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa ginagawang road elevation project sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, mahigit isang linggo mula nang ituloy ang natenggang proyektong ito, ngayon ito'y nasa curing period na. Bagamat hindi pa tapos ang kabuuan ng proyekto, supposedly ayon kay DPWH Secretary Dizon ay dapat tapos na ito noon pang buwan ng Pebrero. Pinabibilisan ng DPWH na tapusin ang road elevation project sa Barangay Mayombo, Dagupan City na sinimulan pa noong June 2024. Mahigit 23 million pesos ang pondo ng proyekto. Malaki raw ang epekto ng mga unfinished projects sa mga residente at motorista lalo na tuwing tag-ulan. Na pagka dito umuganggang ng konti, talagang nagbabaha na hanggang tuhod. Tapos pag bumagyo ng malakas, hanggang bewang. Isipin nyo yun, 20 years hindi na aaksyonan dito. Kapansin-pansin din daw ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa lugar. Hahanapin ng mga engineers natin sa tulong ng City Engineering Office kung saan yung bara. Kasi obvious may bara eh. Either yan basura o nag-ipon na yung putik. Umaasa ang mga residente at opisyal ng lokal na pamahalaan na matatapos ang proyekto ngayong buwan. Malaking ginawa na rin sa amin dito. Siyempre, mayroon na kaming magandang madadaanan. So, ang importante po dito, magkakaroon ng access. Ang mga tao, during emergency o ang mga relief operations. Binisita rin ni Dizon ang naayos ng footbridge sa Agno, Pangasinan na nasira sa pananalasa ng Bagyong Emong noong nakaraang taon. Ang tulay ay nagdurugtong sa Barangay San Juan at Barangay Bangan Oda at ilang komunidad sa bayan ng Burgos. Na yung pinagawa natin after, I think, 2 months lang, na meron ng bridge na nakatayo tayo doon na madadaanan ng mga kababayan natin. Iginiit ng kalihim na pinatututukan ang mga natenggang proyekto alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Chris, ika-4 ang Pangasinan sa lahat ng mga probinsya sa bansa na may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 13.6 billion pesos. Hindi pa kabilang dito yung mga road improvements at mga road constructions. Kaya naman ang hiling ni Dizon, mapabilis ang pagsasagawa ng mga proyekto, lalo't na sa panahon na naman tayo ng tag-ulan. Maliban dyan, inabiso din ni Dizon sa mga DPWH offices ang buo na pagbibigay ng mga pondo at hindi raw yung kumbaga yung pakonti-konti dahil nga iniiwasan natin yung pagkakaroon ng delay sa mga proyekto. Hindi lang yan, iginiit naman ng DPWH na binabantayan din nila yung ilang mga major infrastructures sa Pangasinan katulad na lamang ng Wawa Bridge sa Bayambang, ang BLV Diversion Road at ang Santo Tomas Villasis Bridge sa bayan naman ng Villasis. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ilang magsasaka na maaga nagtanim ng palay sa Bangaldan, Pangasinan nangangambang malugi dahil sa kawalan ng patubig. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Mayo nang magsagawa ng sabog tanim o direct seeding ng palay ang ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Ito sana ang magsisilbing punla para sa cropping season. Umaasa ang mga magsasaka na makakaranas ng ulan noong nakaraang buwan hanggang ngayon. Kaya kahit wala pang schedule sa patubig sa irigasyon, ay kakayanin naman daw tumubo ng mga binhi. Pero ang problema, bihira kung umulan sa bayan. Kaya nangangambang mga magsasaka na malugi dahil nagsisimula ng matuyo ang kanilang palayan, pati ang mga punla. Ang problema namin dito, madam, yung tubig. Nagkakuan kami sa tag-ulan, wala naman. Kagabi, hinihintay namin ng ulan, hindi naman lumakas, wala.
sigurado isang linggo patay na to. Logi na naman, another na gastos na naman, madam. Sa monitoring ng mga Aldan Farmers Irrigators Association, nasa 50% ng mga magsasaka ang maaga nagtanim. Kung hindi uulan ngayong linggo, tiyak na raw ang pagkalugi ng mga magsasaka dahil kailangan na nilang umulit sa pagtanim ng palay. Bagamat maaga rin nag-abiso ang Municipal Agriculture Office sa banta ng El Nino phenomenon, ganun din ang schedule ng pagpapatubig sa irigasyon. Sumugal pa rin ang ilang magsasaka na magtanim ng maaga. Yun na nga ma'am nangangamba na rin talaga yung mga farmer. Although maliit lang yung gastos kasi direct seeding, pero lugi pa rin. Abala, gastos, labor. Wala pa raw nagre-report sa Agriculture Office kaugnay sa pagkasira ng mga punla, pero patuloy ang kanilang panawagan sa mga magsasaka na magtanim ng palay sa oras na mayroon ng patubig mula sa irigasyon. Inabisuan din ng ating mga farmer na ang cropping calendar ng NIA ay mag-i-start ng July. Kaya yung mga nag-umpisang magsabog tanim, sila yung mga kadalasan yung mga mabababang lugar dahil unahan nila yung pagdating ng tubig. Sa July 1, nakatakdang pagpadaloy ng tubig sa mga irrigation canal sa Pangasinan. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, inaasahang dadaloy ang tubig sa mga irigasyon sa mga Aldan, Pangasinan. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagliyab ang motorsiklo matapos na bumangga sa truck sa National Highway sa Calasiao, Pangasinan. Ang insidente sa pool sa CCTV. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan, makikita ang tila pagkasagi ng motorsiklo sa isa pang motorsiklo. Sumemplang ang rider ng nasaging motorsiklo habang ang motorsiklo napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan sakto ang pagdaan ng truck. Nakaladkad ng truck ang motorsiklo at nagliyab. Parang nagkakarerahan din ata eh. Ngayon, nasagi, parang sabi nila nasagi yung yung single. Biglang natumba yung single, biglang may dumaan din na malaking truck, yun nasagasaan yung sasakyan niya, yung motor niya, bigla naman nagliyab. Buti na lang yung tao, naiwan dun sa kabilang kalsada. Sugatan ang rider ng motorsiklo. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag at iba pang sangkot sa aksidente. 4 ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Ayon sa responding opisyal ng barangay, nakainom ang 2 sakay ng motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Sugatan din ang driver at sakay ng tricycle. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Hiling ng mga residente, madagdagan sana at ayusin ang mga pundidong ilaw sa bahagi ng kalsadang pinangyarihan ng aksidente. Napag-usapan na po namin na aayusin po lahat yung mga ilaw na hindi gumagana, dadagdagan pa po ito ng mga ilaw. And at the same time, lalagyan na rin natin ng mga signages. Kasama si Ron Alister Taniedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pansamantalang isinara kaninang umaga ang Barlig na Tonin Road sa bahagi ng Sitio Mawoy sa Barangay Lias, Barlig Mountain Province dahil sa rock slide. Nagsagawa agad ng clearing operations ang DPWH at bago mag-alas 12 ng tanghali kanina, 1-lane passable na ang kalsada. Payo ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagdaan sa bahagi ng naturang kalsada. Nagkaroon ng rock slide dahil sa mga naranasang pag-uulan sa lugar. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon. Ginagiliwan ng mga kabataan ang iba't ibang laro ng lahi na tampok sa pagdiriwang ng kapistahan sa Kasiguran, Aurora. Nariyan ang agawan ng buko na may twist kung saan nilagyan ng pampadulas na langis. Meron ding patintero, tag of war, sack race, palusebo, kadang-kadang, agawan ng biik at iba pa. Layon daw ng lokal ng pamahalaan na buhayin ang mga larong Pinoy at kahit papaano raw ay mailayo sa gadgets o online games ang mga kabataan kahit sa panandaliang panahon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang konduktor ng bus matapos na bumangga ang kanilang sasakyan sa nakaparadang 6-wheel truck sa Marcos Highway, Baguio City kaninang madaling araw. Ayon sa Baguio City Police Office, patungo sa Baguio City proper ang bus nang mangyari ang aksidente. Pansamantalang gumilid sa kalsada ang truck habang inaayos ang problema sa injection pump nito. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, walang nakitang mechanical defect sa bus at posibleng human error ang dahilan ng pagbangga. Naipit sa loob ng bus ang konduktor na dahilan ng pagkasawi nito. Sa tala ng PNP, sugatan din ang 8 pang sakay ng bus, kabilang na ang driver. Ligtas naman ang driver ng truck. Nasa kustodiya na ng Traffic Enforcement Unit ang bus driver habang hinihintay ang magiging desisyon ng kaanak ng nasawing konduktor. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng konduktor at iba pang sangkot sa aksidente. Natagpuan namang patay ang 14 anyos na dalagita sa palikuran ng isang abandonadong gusali sa Barangay Kapisaan, Kasibo, Nueva Vizcaya. Duguan ng biktima nang makita ng otoridad. Nakahandusay sa sahig ng palikuran at may nakapulupot sa kanyang leeg. Base sa ulat ng pulisya, asphyxia by strangulation ang lumalabas na ikinamatay ng biktima. Batay sa pagsusuri ng doktor, pinaniniwalaan din na ginahasa ang biktima batay sa resulta ng post-mortem examination. Inaresto ng pulisya ang 17 anyos na binatilyo na pinaniniwala ang responsable sa pagpatay sa biktima. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima at kaanak ng lalaking itinuturong gumawa sa krimen. Ilang tsuper unti-unti na raw nakakabangon dahil sa pagdami ng pasahero ngayong nagsimula na ang pasukan. Ang detalye sa report. Sa pagsisimula ng pasukan, umaasa mga tsoper ng mga pampublikong sasakyan na makababawi sa dagok ng krisis na naranasan noong kasagsagan ng pagpapatupad ng mega oil price hikes. Sa mga nagdaang buwan, daan-daang tsoper ang tumigil sa pamamasada dahil sa sobrang taas ng produktong petrolyo. Si Manny, kumikita raw noon ng 1,000 pesos kada araw, pero bumagsak sa 200 pesos noong maranasan ang krisis sa langis. Kahit papaano raw, unti-unti na rin nadaragdagan ang kanyang arawang kita ngayon. Sa ngayon, pilit naman daw pinagkakasya ni Manny ang kinikita nitong 400 pesos. Okay lang naman, madam. Makatulong. Ano lang konti. Ngayong linggo, may mahigit 3 pisong rollback sa diesel. Tumaas ng mahigit piso ang gasolina at bumaba ng 50 sentimo ang kerosene. Unang-una, siyempre, pag nag-rollback, tuwang-tuwa kami dahil malaking epekto yun sa kita ng driver at operator. Hiling ng mga tsuper at iba pang motorista sana magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng langis. Sana bumalik sa dati, madam. 70 siguro, okay na rin yun. Parang kuwan kasi, wala nang inuuwi. Patuloy rin na isinusulong ng One Pangasinan Transport Federation ang pisong taas singil sa pasahe. Unang-una yung request natin na increase ng pamasahe na piso. Sana ma-aproban na yan kasi 2 taon na rin na nire-request natin yan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Nasamsam ng mga operatiba ng PNP katuwang ang DENR ang mga nakasalansang Nara lumber sa boundary ng Barangay Pugi at Barangay Mabiga sa Conner, Apayao. Nasa 20 piraso at tinatayang nasa mahigit sa 640 board feet ang mga Nara lumber. Kung susumahin, nagkakahalaga ang mga kahoy ng mahigit sa 100,000 pesos. Walang nakitang may-ari at wala ring nagpakitang individual ng kunin ng otoridad ang mga abandonadong kahoy. Dinala sa sentro ang mga kahoy para sa nararapat na disposisyon. Regular na water testing sa mga water refilling station mahigpit na ipinatutupad ng Mangaldan LGU. Sundan sa report. Maliban sa mga eskwelahan, regular ang ginagawang water testing ng lokal na pamahalaan sa lahat ng water refilling station sa Mangaldan, Pangasinan. Layo nitong matiyak na malinis at ligtas inumin ang tubig na nanggagaling sa mga refilling station. Ang water kasi alam nyo, it's one of the basic basic na needs ng mga tao and yan araw-araw nating ginagamit. Iniinom, naliligo for sanitation, ika nga. So
mas binababuti po ng ating lokal na pamahalaan na i-check po regularly. Kada buwan, isinasagawang inspeksyon sa water refilling station na ito sa Barangay Palwa. Tinitiyak ng operator na sumusunod sila sa lahat ng panuntunan ng Health Authority. Simula ng buksan ng water refilling station noong 2021, hindi raw na-isyuhan ng anumang paglabag ang establishmento. May pumapunta rito monthly na yung para ship ang tubig. Mahalaga ang regular water testing sa mga water refilling station dahil ito ang pangunahing batayan upang matiyak na ligtas, malinis at angkop inumin ng tubig na ibinibenta sa publiko at sumusunod sa pamantayan ng Department of Health. Kasabay nito ang panawagan ng Health Authority sa publiko na maging maingat sa mga sakit na karaniwang nakukuha sa maruming tubig. So, lagi lang po tayong kukuha ng tubig kung saan sigurado po tayo na malinis at pwedeng inumin. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Cloud rat na na-rescue sa Amulong, Cagayan, ibinalik na sa kanyang natural habitat. Silipin sa report. Isang cloud rat ang nailigtas at naibalik sa likas nitong tirahan matapos mapadpad sa isang bahay sa Barangay Dugayong, Amulong, Cagayan. Bago ang pagpapakawala, isinailalim muna ang cloud rat sa pagsusuri ng veterinaryo upang matiyak na wala itong karamdaman o pinsala at ligtas itong maibabalik sa kanyang natural habitat. Matapos makumpirmang nasa mabuting kalagayan ng hayop, matagumpay itong pinakawalan sa isang kagubatang bahagi ng Lipit Canyon sa J. Palagaw, Baggao, isang lugar na angkop at ligtas bilang tirahan ng mga wildlife species. Pinalalahanan ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga kinauukulan ang anumang insidenteng may kinalaman sa wildlife upang masiguro ang kanilang kaligtasan at mapanatili ang balanseng ekolohiya ng kalikasan. Isang bagong nesting site ng pawikan ang natuklasan ng Penro sa Sabtang, Batanes. Hindi raw ito kabilang sa documented nesting sites na minomonitor ng mga otoridad. Bilang pag-iingat, nilagyan agad ng lambat sa paligid ng pugad upang maiwasan ng mga predator at mapataas ang posibilidad na mapisa ang mga itlog. Posible raw na may iba pang nesting habitats ng mga pawikan sa lugar. Patuloy ang pagsasagawa ng wildlife monitoring at habitat assessment sa loob ng Batanes Protected Landscapes and Seascapes upang mapaigting ang proteksyon sa mga ito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 8.6 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Mountain Province at Kalinga. Sa isinagawang marijuana eradication operation, isang plantasyon ang nadiskubre sa boundary ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. At isa pa sa barangay Buskalan, Tinglayan, Kalinga. Binunot at sinunog ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana. Walang nahuling cultivator. Samantala sa bypass operation isinagawa sa Pinukpok, Kalinga, arestado ang 28 anyos na street-level individual. 10 gramo ng hininalang shabu ang nakuha sa sospek. Maharap sa kaukulang reklamo ang sospek na wala pang pahayag. Samantala, isang styrofoam box na may kahina-hinalang laman ang nakita ng ilang mangingisda na palutang-lutang sa dagat na bahagi ng barangay Pasaleng, Pagudpud, Ilocos Norte. Nang usisain, naglalaman ito ng tila hugis ice candy na may nakasulat na Chinese characters. May nakita ring puting balde. Sa isinagawang pagsusuri, egg tofu ang laman na nakuha sa styro box at ang balde ay naglalaman ng epoxy. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga natagpo ang bagay. Roller skates enthusiasts sa Pangasinan sumabak sa kompetisyon. Silipin sa report. Disiplina at rhythm. Yan ang kailangan para sa roller skating. At talaga nga namang hindi nagpahuli ang mga kabataan mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan sa ginanap na First Roller Skaters Club of Lingayen Tournament 2026.
Ipinamalas ng 40 kabataan ang kanilang lakas ng loob sa roller skating. Kita rin sa galaw ng skaters ang tamang pagbalanse, pati ang kanilang confidence. Ayon kay Coach Julius, ang founder at president ng Roller Skaters Club of Lingayen, nais nilang himugin ang mga kabataan na mag-roller skate. Dito raw kasi maaaring mahubog ang kanilang lakas ng loob at maging confident sa kanilang mga sarili. Sa tamang gabay at disiplina, maaari ding maa-achieve ang pagiging body fit. Layo ng grupo na makahubog ng mga roller skaters sa lalawigan na maaaring ipanlaban sa national at maging sa international roller skating competition. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado ng easterlies ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang iba pang panig ng bansa, posibleng makaranas ng pagulan dahil sa localized thunderstorms. Sa datos naman ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mobile Civil Registry System inilapit ng PSA sa mga PDL sa Urdaneta District Jail. Ang detalye sa report. Nagsagawa ng Mobile Civil Registration System ang Philippine Statistics Authority Regional Office 1 sa Urdaneta District Jail. Layon na aktibidad na mailapit sa mga person deprived of liberty o PDL, kanilang mga pamilya at mga kawani mismo ng BJMP ang mahahalagang serbisyo ng PSA tulad ng pagkuha ng birth certificate at marriage certificate. Humigit kumulang 80 PDL at 20 personnel ang nabigyan ng pagkakataon na makapagproseso at makakuha ng kailangan nilang mga dokumento. Bukod dito, nagsagawa rin ang PSA Provincial Office ng National ID Enrollment kung saan humigit kumulang 40 PDL ang matagumpay na nairehistro. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng wastong mga record at pagkakakilanlan, mas napapalakas ang kakayahan ng mga PDL na makapagsimula muli at maging produktibong miyembro ng lipunan sa kanilang muling pagharap sa komunidad. Sumailalim din ng mga PDL at jail personnel sa Digital Literacy and Computer Troubleshooting, Assembly and Disassembly Training Program. Katuwang ang isang universidad na bigyan ng mga kaluhok ng mahahalagang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pagbuo at pag-disassemble ng mga computer system. Layon ng programa na palawakin ang digital literacy ng mga kaluhok at ihanda sila sa mga oportunidad na maaaring makatulong sa kanilang personal at profesional na pag-unlad. Patuloy ang pagsisikap ng BJMP na maghatid ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto at pag-unlad sa loob ng pasilidad. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Kakaibang disenyo ng Barangay Hall, atraksyon sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Binuksan na sa publiko ang bagong tayong Barangay Hall ng Palwa sa Mangaldan, Pangasinan. Moderno at malayo, sa tradisyonal na itsura ng Barangay Hall ang itinayo. Atraksyon ito ngayon dahil sa disenyo nitong sumasalamin sa kultura, sining at kabuhayan ng Mangaldan. Agaw pansin din ng artwork na nagsisilbing pintura ng gusali. 2 palapag ang Barangay Hall. Sa unang palapag, dumediretso ang mga residente nagpupunta sa Barangay Hall. Sa ikalawang palapag naman, makikita ang session hall ng Barangay Council. Sa labas ng gusali, makikita ang kakaibang disenyo, tampok ang mga produkto ng Mangaldan. Ganon din ang mga produkto matatagpuan sa Barangay Palwa. Napakalaking bagay po. Ito po yung isang inaasam-asam ng Barangay Palwa na hindi namin akalain na ganito kaganda. May kalabaw, as parang pindang siguro. Tapos yung mga crafts ng Barangay Palwa. Malaking bagay para sa mga residente ang pagkakaroon ng bagong barangay hall na nagtatampok sa mga simbolo ng Mangaldan. Ay, okay po kami dito sa barangay namin, ma'am. Maganda. Maliban sa magandang structural design ng barangay hall, higit pa rin daw na mahalaga at binibigyang pansin ng mga opisyal ang mabilis at magandang serbisyo para sa mga residente. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Daang Katutubo at Baliko Viewpoint sa Pangasinan, perfect destination para sa mga nagnanais na mag-road trip at unwind. Ating pasyalan sa trip natin. May mga
mga lugar na nagpapatunay na ang ganda ng isang paglalakbay ay hindi lamang nasusukat sa destinasyon, kundi sa mga tanawing dinaraanan. Sa daang katutubo na nag-uugnay sa Aguilar at mga Pangasinan, hindi lang destinasyon ang may scenic view. Dahil sa daan pa lang, busog na ang mga mata sa ganda ng paligid. Pinapasyalan din ito dahil ramdam ang simoy ng hangin. Mapapahinto at mapapahanga ka rin talaga sa lawak ng Sea of Mountains. Isa rin sa pinupuntahan ng mga bumibisita rito ang Mapita View Deck, kung saan gugustuhin mong huminto saglit, huminga at i-admire ang ganda ng tanawin. Kung hanap mo naman ay lugar na malamig ang klima at mala Baguio feels, dumayo naman tayo sa Maliko Viewpoint sa bayan ng San Nicolas. Ito ang tinaguriang summer capital ng Pangasinan. Mabibighani ka sa luntiang kabundukan ng San Nicolas at pati na rin ang mga tanawin ng kalapit na lalawigan ng Nueva Vizcaya. Mayroon ding mga campsite at picnic area kung saan maaaring magpunta ang mga mahilig sa nature trip. Paalala lang sa mga motorista, paliko-liko ang kalsada papunta sa Maliko Viewpoint, kaya doble ingat sa biyahe. O, saan ang susunod na trip natin? I-share nyo sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong travel adventures. Senti Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.